Kaway-kaway mga kananay! For today's video, samahan niyo po kong gumawa ng order sa atin mga kananay na 100 packs of ensaymada. O diba, napakasarap talaga naman ng ensaymada na ito. And yun nga mga kananay, ipapakita ko sa inyo step by step kung ano bang proseso ang pinagdadaanan ng mga ensaymada na ito bago natin i-deliver. So, start na akong mag-mold nito. Actually mga kananay, ginabi na ako nito dahil ito nga mga junakis ko ayaw magsipagtulong. Nagigigil ako. Tingnan mo, ayan no. And ayun na nga mga kananay, alam nyo talagang hindi talaga biro ang maging home baker, no? Dahil napakahirap mong pagsabay-sabayin yung nagbe-bake ka, nagmamasa ka, nagpo-frost ka ng cake. Tapos yung anak mo hila ng apron mo, dede daw, Diyos ko po, talaga naman. Hindi nyo ho kasi na itatanong mga kananay, share ko na lang din. Ako po ay breastfeeding mommy po at tandem feeding pa po sila dahil magkasunod po silang dalawa. Talaga naman nakakaloka. And ayun na nga mga kananay, balik tayo sa ating ensaymada. Proof na po itong ating mga dough for 45 minutes. Ayan, nag-double na po ang size nila at isinalang na po natin sila sa oven for 18 to 20 minutes under 180 degrees Celsius. Ayan, kapag napalamig na po natin ang mga tinapay, isa-isa na po natin silang ifo-frost nitong ating homemade ensaymada frosting. And syempre, hindi kompleto ang ensaymada kapag walang cheese. Atin nang i-grate ang cheese on the top of our ensaymada. O, diba? Ready na sila mga kananay. And syempre, bilang ako ang nag-bake, kailangan tikman ko tong ensaymada na ito bago ko ipatikim sa aking mga buyer. And yun na nga mga kananay, o diba? Super fluffy ang ating ensaymada today. At talaga namang naliligo sa cheese ng bonggang-bongga. Next naman po ay i-wrap natin sila individually sa ating cello sheet wrapper. Ayan. O diba mga kananay, talaga namang napakahirap kumita ng pera, diba? Mula sa pagmamasa, pagpo-fruit, pag nalagay ng frosting, pag-grate ng cheese, pagbabalot, lahat. Ako po yan, 100 pieces na ensaymada. Hayaan nyo't pag lumaki na ang aking business ay kukuha na talaga ako ng mga panadero at aking mga assistant sa kusina. Charat! O diba? Wala namang imposible doon mga kananay. And ayun na nga, balik tayo sa ating last step. Isa-isa na nating ilalagay ating mga ensaymada sa tray and ready na siya for pick up. And dito na po nagtatapos ang ating vlog for today. Para po sa ibang katanungan, feel free to message on our Rocky's Homemade's Facebook page. Yun lang po, maraming salamat!